Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Sumainyo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kasiglahan at ligaya ngayong umaga. Living is not just about adding years to our life. Actually, living is more about adding life to each year, to each month, weeks, and days. Living is about adding life to each moment. So hindi lang tayo nagbibilang ng taon, ng panahon sa buhay na tumatanda tayo, lumilipas ang oras sa atin, pero ang habol talaga natin sa buhay, dapat ay magkaroon ng buhay ang bawat sandali. John chapter 10, verse 10, sabi ng Panginoong Jesus, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I," sabi ng Panginoong Jesus, "I have come that they may have life, and that they may have it to the full." Sabi pa sa New Living Translation, "My purpose is to give them a rich and satisfying life." Yun ang purpose ng Panginoong Jesus. Yun ang kanyang pakay, ang kanyang layunin para sa bawat isa na sumusunod sa kanya. A full life or a rich and satisfying life. What does Jesus mean about having a rich and satisfying life? Anong ibig sabihin naman nun? Anong ibig sabihin ng full life, ng rich and satisfying life para sa atin na sumusunod sa Panginoong Jesus? Pag sinabi bang full life, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay yung tungkol lang sa religious activity? Tungkol lang kaya yun dun yun? Yung puro religion lang ang aatupagin, pag-church at pag-ministry? What does a full life mean? At yan, yung ating sama-samang reflection ngayong umaga sa ating message na pinamagatan nating The Full Life. Let's pray. Father, salamat po for all you have done for us. Salamat po because even right now, looking back sa kabuuan ng aming buhay, kayo po yung naglagay ng mga bagay na ikaliligaya, bagay na mga nagpatatag, bagay na mga nagpadagdag ng sigla at buhay all the years of our life. And we thank you, Father, because through your Son, Jesus, we can continually look on to more life ahead of us at alam namin ang pagpapala nyo ay aasahan po namin. Patuloy nyo po kami bigyan ng liwanag at kami po ay handang makinig at tinutuon namin ang puso at isip namin sa inyo ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. The full life. Muli sa 1, 10 at 10. Ngayon naman basahin natin sa Tagalog ang salita ng Diyos. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw. Obviously, para pumatay at mangwasak, sabi ng Panginoong Jesus. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Mas gusto ko actually yung translation niya sa Tagalog about the full life. Buhay na ganap. Mas mapipicture mo siya sa isip mo eh. What does that mean again? Jesus himself said that his purpose, ang kanyang pagtungo sa atin, bilang kinatawan ng Diyos, bilang Diyos, his reason of being sent here is for us to have a full life. Ang kanyang layunin, ang kanyang pakay ay para maranasan ng bawat isa ang buhay na ganap. What do we mean when we say a full life? What makes a full life? Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang magre-reflect ngayon on your own, what does it mean to have a full life? We will enumerate 3 para lang meron tayong common reflection. A full life consists or it should include freedom. A full life means having freedom. The concept encircles so many concepts and application pag sinabi nating freedom. Ang dami-daming nakapalibot na konsepto na pangunawa pag sinabi nating kalayaan. Kaya nga 'di ba pagka June 12 may magpo-post Happy Independence Day. May magko-comment naman na tunay ba tayong malaya? 'Di ba laging ganun yung comment? Tunay ka nga bang malaya? I think the point of those comment nakakatawa lang ay ang dami-dami kasing level ng ibig sabihin ng kalayaan. Hindi lang siya yung kalayaan sa mananakop na bansa, yung mga ganong konsepto. But when we say freedom, when we say kalayaan, marami siyang implications, ibig sabihin sa atin personally. Meron siyang implication sa ating pamilya.
meron siyang implication sa ating kabuhayan. Ang dami-daming levels ng meaning ng freedom. But regardless of these levels and aspect of our lives, the point is Jesus gives freedom for us to have a full life. Para magkaroon ng buhay na ganap, kailangan may freedom. At yun ang pinagkakaloob ng Panginoong Hesus. Kalayaan ang binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kailangan nating maging malaya para magkaroon ng buhay na ganap. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang isang malinaw na katangian na naroon nga ang Espiritu ng Diyos, buhay nga ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, sa isang pamayanan. Kung nandun talaga ang Espiritu ng Diyos, dapat may kalayaan. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, dapat malaya tayo sa iba't ibang maaring mag-ipit sa atin, bumilanggo sa atin. Galatians chapter 5 verse 1, we have freedom now because Christ made us free. So stand strong in that freedom and don't go back to slavery again. Kasi ang pinopoint out nung verse, meron at merong pwedeng bumilanggo sa atin. What imprisons you? Ano ang bumibilanggo sa inyo bilang tao? Hatid ng Panginoong Hesus, kalayaan. Ano man yan na bumibilanggo, ano man yan na umiipit, gumagapos sa atin, we can be set free in Jesus, in Jesusness. So a full life means having freedom. Kailangan merong kalayaan. Kalayaan from, sabi nga natin, hindi lang naman yan yung usual kalayaan na merong kasing mananakop. Pero kalayaan din yan from relationships na maaaring bumibilanggo sa inyo. Kalayaan from old mentality. Kalayaan sa kahirapan. Pwede ba nating i-add yun? Of course. Ang dami-daming levels nung kalayaan na yun na sinasabi. Pero lahat ng yan, pwedeng sakupin o pwedeng mapailalim sa Panginoong Hesus. Because Jesus gives freedom. What else makes a full life? A full life means having growth. Paglago, pag-unlad, pag-usad. A full life means having progress. A full life means having development towards maturity. Kung ang buhay ay buhay, ibig sabihin nito, mayroong pag-unlad. Mayroong pag-usad sa buhay. You know, Jesus taught progressive topics. Ang Panginoong Hesus, nagtuturo siya ng laging bagong bagay, hindi lang dahil para maging bago siya, pero ang gusto niya kasi, ang bawat isa sa mga nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, lumalago, umuunlad. Kaya Jesus never stayed in the usual topics. Ang mga subject na pinag-uusapan niya sa mga tao, yung magi-stretch ng mga utak ng tao. Dahil kagaya nga na nabanggit natin kanina, gusto niyang palayain yung mga tao sa mga kulungan na doon sila nakapaloob na lang lagi. Freedom could lead to growth. Kaya magkakonekta siya. And Jesus gives growth. Jesus did not teach about the usual subjects. Gusto niya ang lahat ng sumusunod sa Kanya, umuusad, umuunlad. Kaya in Matthew chapter 7, verse 28 to 29, when Jesus finished speaking, the crowds were surprised at His teaching. Nagugulat yung mga tao pagkatapos makinig sa Kanya. Bakit? Kasi sa tingin nyo, yung usual lang yung pinag-uusapan nila. Sa tingin nyo, yung dati lang nilang alam, yung pinag-uusapan nila. Hindi. Progressive topics. Sabi pa, Jesus taught them like someone with authority and not like their teachers of the law of Moses. Kasi nga, itong si Jesus, when He teaches, very progressive, hindi yung kagaya ng mga narinig na nila dati. Paano tayo matututo ng bago kung yung dati at dati yung mapapakinggan natin? Kung yung dati at dati lang ang pag-aaralan natin. Mga kapatid, growth is a sign of life. Growth is an activity for the living. Alam natin na buhay ang isang bagay kapag siya lumalaki. Halaman man yan sa paso, pagka napapansin mo na parang hindi lumalaki kahit ilang centimeters man lang. Nagtataka ka, buhay pa kaya ito? 'Di ba?
How much more sa tao? Because growth is a sign of life at ang talagang buhay na bagay, ang talagang buhay na tao, lumalaki yan. Kasi yun ang dapat na ginagawa niyan. Kung buhay siya. And for us, my friends, my brothers and sisters, we should not stop learning because there are things yet to be learned. Ang dami-dami pang bagay na pwedeng matutunan. Ang dami-dami pang bagay na kailangang matutunan. And aside from that, marami pang bagay na nare-reveal at nare-reveal pa lang. Akala natin, dami ng nating alam from learnings na napag-aralan na natin dati. And ang mga doktor nga, di ba? Ang mga doktor, yung ano yung tawag sa libro ng medicines ng doktor, doc? Di ba? PIMS. Di ba? Yung PIMS, yung pinaka-reference nila ng gamot. Halos taon-taon, nagpapalit yan, pinapalitan, ina-update. Kasi nga, meron at merong bagay na nare-reveal. Pagka nag-monitor kayo ng mga science journal, merong mga species ng mga langgam na hindi pa pala nadidiscover. So, nadadagdagan pa. Akala natin, lahat ng langgam na-discover na. Hindi, meron pang langgam, kaka-discover lang. So, panibagong langgam na naman pala yan. So, you see, akala natin ang dami na nating alam. And yet, there are new things unfolding. Isipin nyo ngayon ng Panginoon. God Almighty. God ever-powerful, creator of everything. Sa tingin nyo ba talaga, alam nyo na ang lahat ng tungkol sa Kanya? Sa tingin nyo talaga? Ang dami-dami pa nating kailangang ma-discover sa ating Diyos. And mind you, daming beses na natin itong nabanggit dito, si Lord, ang dami niya ring gustong ibigay sa atin, i-reveal sa atin. Ang tanungan lang lagi, abay, ready ka na ba? Ready ka bang pag-usapan yan at pag-aralan yan? We should not stop growing. Kasi that is the sign of a full life. Proverbs chapter 1 verse 5, let the wise listen to these proverbs and become even wiser pa. Let them listen so they will become wiser. Let those with understanding receive more, quote-unquote, more guidance. So yung matalino, tatalino pa. Yung magaling, gagaling pa. Kasi meron at meron pa siyang pwedeng i-absorb. If we will not stop learning. If we will not stop growing. And having a full life, as I have said, means having growth. Continually. Tuloy-tuloy lang ang growth. Tuloy-tuloy lang ang pag-usad. Ang dami-dami pang pwedeng pag-aralan, pag-usapan, mga skills na pwede pa nating i-acquire. Regardless of age. Regardless of age. Wala yan sa edad. Minsan, pagka medyo advanced in age, ang nagiging challenge ay kayo na lang mag-usap dyan. Graduate na ako dyan. As if, diba, ikaw lang nagpag-graduate sa sarili mo. Matter of fact, meron pa nga mga gumagraduate ngayon na 60 years old, gumagraduate from elementary. So, you see their example na you can continue learning, you can continue growing kung gugustuhin mo. Yun nga ang gusto ng Diyos sa atin. Continue growing kasi that's the full life. Umalis ka sa mga comfort zones and boundaries. Let the wise listen and add understanding to their lives. To stop learning, to stop growing means you are either perfect or you are either dead. Yung tumitigil lang mag-grow, tumitigil mag-learn, ibig sabihin perfect ka na. Perfect ka ba? Hindi dapat nag-grow ka pa, dapat nag-learn ka pa. Mas malala yung pangalawang itatanong ko, patay ka na ba? So, obviously hindi. So, mag-learn ka pa, mag-grow ka pa. Actually, may pangatlong category. So, it's either you're dead, you are either perfect, or you're either tamad. At marami sa atin, nandun sa pangatlong category. So, growth. Full life. Kailangan full life. Ang dami-dami pang gustong i-bless ng Panginoon sa atin. So, having a full life means having freedom. It means having growth. And it also means having fulfillment. Ang kabuuan ng buhay is having fulfillment. Kaya ka nag-grow, kaya ka nagsusumikap maging malaya at maunlad. Kasi, all in all, ang kailangan natin sa buhay, fulfillment. Kaligayahan, yun naman ang hanap nating lahat.
A full life means having overall satisfaction and happiness. Hindi natin dapat minamaliit ang happiness. Hindi natin dapat minamaliit yung maging maligaya ka kahit sandali. Kasi yan ay pagkakaroon ng katangian ng buhay na ganap. Fulfillment also means having pride in life. Pride hindi yung ibig sabihin mayabang ka. Hindi yun yung pride na pinag-uusapan natin. When we say pride, it's about having a sense of accomplishment. Yung may na-accomplish ako. Yung may narating ako. May natapos akong kailangan gawin. Yun yung pride na tinutukoy natin. The sense of accomplishment. Doon ang gagaling yung fulfillment. Hindi yung 3 taon mo nang ginagawa yan, 5 taon mo nang ginagawa, tapos parang walang nangyayari. Yung paulit-ulit lang. Sabi nga nila, eat, drink, sleep, repeat, go to work, repeat. Yung paikot-ikot lang. Nasaan ang sense of accomplishment? But having a full life means having fulfillment because meron kang sense of accomplishment. To be happy and enjoy life actually is an act of worship to God. Kaya hindi natin minamaliit ang happiness. That's the goal. That's the point of life. To be happy because it is an act of worship. Pagsamba yun sa ating Diyos. Psalm 144 verse 15. Happy are the people whose God is the Lord. So, who's your Lord? No? Who is your God? Diyos nyo ang ating Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, ano dapat ang katangian na meron kayo? Happy. Tignan nyo ngayon yung katabi nyo. Diba? O kaya ilabas nyo na lang yung compact mirror ninyo. Diba? Labasan ng compact mirror. O kaya selfie sa phone. Tignan nyo yung isa't isa. Nandun ba yung katangian na yon? If you are following the Lord Jesus, if you are following God Most High, nandun yung ligaya. Katangian yun eh. Katangian yun ang sumusunod sa Diyos. Happiness. And happiness in life is an expression of God's acceptance. Pagpapala ng Diyos ang maging happy. Kaya dapat lang maging happy. That's what it means to have fulfillment, to have happiness. Ecclesiastes chapter 9 verse 7, Go, eat your food with gladness. Kumain ka dyan. And drink your wine with a joyful heart. Minom ka dyan. For God has already approved what you do. Go. Sulitin ang buhay. Mag-enjoy ka ng buhay na ganap because that is God's blessing. That is a sign of God's acceptance. So, sa tatlong yan, pag binaligtad natin yung formula, what is not living a full life? What is not living in full life? It is living or experiencing oppression. And therefore, slavery. When you are oppressed, you are a slave. Ibig sabihin, may umaalipin sa'yo, may bumibilanggo sa'yo. Ibig din sabihin nito, you do not experience growth. At lagi kong ang hinihiram yung concept sa medicine ng atrophy. Narinig nyo na yung atrophy? Ibig sabihin ng atrophy, may mga muscle sa katawan na lumiliit kapag hindi ginagamit. So yun ang atrophy. In short, ang muscle na hindi ginagamit, lumiliit. Ang part ng katawan na hindi ginagamit, lumiliit. Ganun siya. Anong mangyayari sa utak ngayon pag hindi ginagamit? Ayun, next point. So, this is living. This is not living, rather, the full life. And of course, there's poverty. Itong mga bagay na ina-enumerate natin, napakaraming levels din yan. Yung poverty, hindi lang yung wala kang pera. Poverty can also means poverty mentality. Yung may pera ka nga, pero yung utak mo parang utak salat. Utak salat siya. So, ang dami-dami niyang levels, you see. Kaya pag binubuksan natin yung topic ng full life in Jesus, malalim yun. And matter of fact, introduction pa lang ito. So, meron pa tayong mga 45 minutes pa ulit. We will continue this. Actually, we're just barely scratching the surface. At ito yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Ano-ano ngayon yung mga aspeto ng full life? What does this mean to our physical health? What does this mean about our mental progress? What does this mean about
economic growth para sa bawat isa, livelihood, lahat yung pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. But the point is, if these things are present, kung nandyan yung presence ng oppression, slavery, lack of growth and atrophy, poverty, most probably, wala pa tayo, wala pa yung isang tao sa buhay na ganap. Ang gusto nga ng Panginoon, di ba, magkaroon ng buhay na ganap. Living a full life does not only refer to spiritual well-being. Kaya nga mga pinag-uusapan natin dito, sa mga reflection natin every Sunday, hindi lang tungkol sa church, hindi lang tungkol sa ministry. Pinag-uusapan natin ang kabuuan ng buhay. Because a full life does not only mean religiosity. Again, the full life means having freedom, having growth, having fulfillment in all aspect of our daily lives. Yung pangkabuuan ng buhay. And Jesus teaches His followers to live a full life. Jesus teaches to live a happy life. Yun ang gusto niya. John chapter 15 verse 11, Jesus said, I have told you these things so that you can have true, ano daw ang gusto niya? True happiness that I have. I want you to be completely happy. Kaya niya itinuro ang lahat ng bagay na yan para magkaroon ng malalim na kaligayahan ng bawat isa. Kaya tinuro ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito para tayong lahat ay maging maligaya sa buhay. And therefore, accepting Jesus as Lord and Savior in order to commit a life in God or in godliness, that is just the starting point. Simula pa lang yun. Yung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Starting point pa lang yun. Hindi pa yun ang wakas. That is not the end point. Pag nagsimula ka na doon, magpapatuloy ka ngayon sa paglago, sa paghanap ng kalayaan, sa pagkakaroon pa ng fulfillment sa buhay. Ang payo tuloy ng Hebrews chapter 6 verse 1 to 2. So, we should be finished with the beginning lessons about Christ. Tapusin na natin yung mga beginning lessons about Christ. We should not have to keep going back to where we started. We began our new life by turning away from the evil that we did in the past and by believing in God. That is when we were taught about baptisms, laying hands on people, the resurrection of those who died, and the final judgment. So, napag-usapan na natin lahat yan. Pero tingnan mo, sabi nila sa Hebrews, basic yan eh. So pati final judgment, mga basic yan. Mga baptism, basic yan. Mga laying of hands, basic yan. Ang sabi niya, let's move on, forward. And finally, he said at the end, now, we need to go forward to more mature teaching. So meron pang kailangan pag-usapan. Meron pa tayong kailangan na hindi kino-cover. At pagpabalik-balik tayo doon sa basic, well, mabuti naman yun na nare-review rin. Pero, ang point, ang dami-dami pang kailangan pag-usapan. Because our goal, mga kapatid, mga kasama, is to have a full life. Each one of us should experience living life to the full. Our life in Jesus should drive us towards living life to the fullest. Yun dapat ang resulta niya. God wants everyone to experience the fullness of life. Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, plans to give you a future and a hope. May plano ako eh. Ang laki-laki kaya ng plano ko. So, we have to move forward and pursue a full life. The way to the fullness of life in God is Jesus. Yun ang susi. Dun tayo magsisimula. At dun tayo magpapatuloy. John chapter 15 verse 5, I am the vine, and you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Or if you want to read, you will be in the fullness of life. Kung konektado tayo. Apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing.
Ang daan, ang tanging daan patungo sa buhay na ganap, nagsisimula at nagpapatuloy sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yun ang focus natin. Living a full life means living in Jesusness. And as I have said, intro pa lang ang lahat. Next week, ipagpapatuloy pa natin ano ngayon ang mga aspeto ng full life. Kumusta ang pangangatawan, ang physical health, ang mental progress, attitude and emotions. Ang dami-dami pwede pag-usapan pa. Of course, spirituality, nandyan yan. Sa ngayon, para sa araw na ito, ang pag-isipan muna natin, pasalamatan natin ng Diyos kasi ang hangad niya sa atin, buhay na ganap. Dapat tayong ma-excite doon, dapat tayong maging ready doon sa plano ng Diyos sa atin na yon. And right now, I invite each one, open your hearts at buksan sa pagsisimula ang inyong mga sarili sa pagtanggap ng, yes Lord, gusto ko ng buhay na ganap na yon. Pangyarihin nyo nga ngayon, Lord. Ngayon ang simula ng bagong umaga na yon patungo sa buhay na ganap. Let's do that right now. Bow your heads and speak to the Lord in a personal way.